Grabe, ang ganda ng Sagada! Grabe! Thank you, Lord! Ang ganda ng view! The sunset here in Sagada! Lumalamig na rin yung weather and dumadami na rin yung tao. Laki ng aso dito sa Sagada. Tapos, tignan nyo naman yung spot na nakita ko. Meron tayong fun cake with fruits. If you do good things will come back to you. Good morning, Ka-Wonder from Sagada Mountain Province. Another day, another good weather here in Sagada. Look at this. And andito tayo sa highway area ng Sagada. Time check, it's 9 a.m. and nakapag-breakfast na ako kanina sa hotel. Yung hotel natin dito sa Sagada, panoodin nyo dun sa first vlog kasi na-share ko doon, Ka-Wonder, yung DIY commute process. So panoodin nyo na lang. And also, it's our third day here in Sagada. Kaya, explore pa tayo ng mas marami pang destination, mga local spots, mga coffee shops, mga scenic views dito sa Sagada. So, plan kong mag-rent ng motor sa may town proper and then explore tayo kasi yun yung isa sa pinaka-best way para ma-explore mo yung Sagada. Kasi pansin ko dito, Ka-Wonder, medyo magkakalayo sila. Like, sabihin mo, pag Google Maps mo, nasa 1.2 kilometers pero ang lakad nun, mga Ka-Wonder, nasa 20 minutes, mga ganyan. Pero yung 20 minutes na yun, Ka-Wonder, pataas, pababa. So, talagang mapapagod kayo. So, may problema din ako, Ka-Wonder. Alam nyo kung ano, as a solo DIY traveler dito sa Sagada, medyo mahirap maghanap ng mga tours. 'Di ba sinabi ko sa inyo, dun sa tourism, meron silang ino-offer doon na mga packages like yung kung mga ano yung mga pwedeng puntahan like Marlboro Hills, yung Blue Soil, yung ano bang mga falls, mga cave, ganyan. Pero Ka-Wonder, lahat ng yun, kailangan meron kayong tour guide. So, meron silang mga partner agencies dito sa Sagada na dapat i-contact nyo muna sila para bigyan kayo ng tour guide. Pero since solo tayo, pwede naman, Ka-Wonder, tayong mag-join sa mga joiners. Pero weekday kasi ngayon and hindi siya ganun ka-peak season, kaya wala akong makasama. So, ang mangyayari is mag-a-avail ka ng pinaka-private tour. Eh, yung private tour nila, for example, yung sa may Marlboro Hills plus yung Blue Soil, private tour daw nila is nasa 1.6, 1 to 10 persons yung pwede doon. Kahit isa ka lang or 10, same lang din yung babayaran nyo. Tapos, yung shuttle fee daw is nasa 1.6. So, imagine mo mga nasa 3,000 plus, babayaran ko yun. Eh, good for 10 yun, parang ganun. So, ang tip ko is, beforehand, siguro, pwede kayong pagdating nyo, maghanap na kaagad kayo ng tours, tapos ipa-schedule nyo kaagad. Kunwari, solo kayo para kunwari, meron talagang mga magjo-joiner talaga, i-contact na kayo kaagad, di ba? So, yun yung pinaka-tip ko para mas ma-explore nyo talaga yung mga famous tourist destinations dito sa Sagada. Like yung mga mountains, mga cave, mga falls, ganyan. Kung gusto nyo talaga yung mga ganong pupuntahan. Kaya ako rin na-decide na mag-rent na lang ng motor para ma-explore ko ng DIY ang Sagada. So, tara na. Lakad na tayo papuntang town. So, pumara na lang tayo ng tuk-tuk along the way. Kasi yung accommodation natin, Ka-Wonder, mga 15 to 20 minutes walk yun. Though maganda dito sa accommodation ko, pababa lang siya. Papuntang town proper. So, ang pamasahe sa ganito, Ka-Wonder, is 25 pesos per person. So, mga 5-minute drive lang siya papuntang town para magpapadrop na lang tayo dun sa rentahan ng motor. After mga 3 to 5 minutes lang, Ka-Wonder, andito na tayo sa Scooters Motor Rental. So, dito tayo magre-rent ng motor. Dito lang yan sa, Ka-Wonder, harap siya ng Municipal Health Office and dun yung, Ka-Wonder, yung tourism office. And ito yung munisipyo ng Sagada. So, tanong tayo kung magkano. Scooters for rent. Ito po. Magre-rent po ng motor po. Ito yun. Ito yung mga rates nila, Ka-Wonder. 24 hours, click 1,000, and max 1,2. Tapos, meron din yung 10 hours and 5 hours.
So, screenshot nyo na lang para magka-idea ka. And may motor na tayo, ka-wonder. Yung kinuha natin is yung click na motor. So, for 1 day lang, 1,000 pesos for 24 hours. So, dito nyo rin siya ibabalik. Ito yung motor natin. Yan yung itsura niya. So, may basag na siya, ka-wonder, ah. Ito, oh. Para lang may proof tayo na i-check natin at baka pabayad sa atin yun. Double check nyo rin, ka-wonder, ah, para alam nyo yung condition ng motor bago nyo siya i-rent. Yun lang, mukhang yun lang naman. So, yan yung contact number, ka-wonder. And kung tatanungin nyo, yes po, kailangan po na meron pong driver's license and dapat nakasuot daw lagi ng helmet kasi strict daw sila dito sa helmet sa mga nagmamotor. So, let's go! Ka-wonder! So, yung first stop sana natin is sa may isang coffee shop dito sa Sagada. Ang pangalan is Gaya. Kaso, dire-diretso ko yung daan. Ayan, yan na yung motor natin, oh. Akala ko yun yung way kasi hindi ko siya, wala kasing phone holder to. So, dumire-diretso lang ako. Tapos, tignan nyo naman yung spot na nakita ko. Wow! Look at this. Naririnig nyo ba? Look at this, ka-wonder, oh. Wow! There's a waterfall sa gitna ng kalsada. Tapos, hindi pa dyan. May mountain view pa. Grabe, ang ganda ng Sagada. Grabe. Paliparan natin ng drone para mas ma-appreciate nyo. Tara. Okay, touchdown, Gaya Cafe. So, it's a 10-minute drive from dun sa town proper and open sila, ka-wonder, ng 10 a.m. and close nila is 6 p.m. Based sa Google, open naman sila every day. So, tara, pasok tayo. So, may parking naman sila pero parang 3 cars lang yata kasya. Tapos, nandito yung motor natin. And ito yung itsura ng kanilang coffee shop. Ito ang entrance. Mayroon pa baba, may pataas. Sige, dito muna tayo sa taas. Oh, wow. So, meron silang open restaurant sa taas. And ito yung magiging view nyo. Wow! Look at that view. So, doon tayo napunta kanina, sa side na yan. Tapos, ito yung pinaliparan natin ng drone. So, hindi ko napapaliparan kasi same view lang pala. Ganda kasi meron ditong pine trees and makikita nyo talaga dito yung nang malapitan yung mga rice terraces dito sa Sagada and also yung view ng mountains. Ang ganda. Wow. So, punta tayo sa baba. So, dito pala yung entrance nila. Pababa siya. Oh, wow. May itsura. Oh, I found my spot here. Oh, so pretty. Pero ang view natin is mga pine trees. And ito yung view sa labas. Ayan, same view lang. And ito yung itsura ng kanilang cafe. So marami naman silang seating capacity, I wonder. Oh, usually may ganito, no? Pati yung sa accommodation natin meron. And ang dami naman nilang seats, in fairness. Tapos may mga local products din silang binibenta. Chili garlic oil. Ay, ito yung squash. Tapos check natin yung menu nila. So since late siya nag-open dito, ka-wonder, pwede kayong mag-brunch siguro dito. Yan, yung rice meal nila, adobong tofu, $2.85. Tapos may hot plate din sila na $2.50. May mga soup and starters starting from $130 to $185 pesos. May pasta din.
Tapos may mga sandwiches din sila dito and desserts. And ito naman yung kanilang coffee. So Sagada Arabica nila, long black 120, yung hot and ice 140, oat milk latte 175. Tapos may mga non-coffee beverages din naman sila and fresh vegetable juices. Wonder, naka-order na tayo. So this is their sea salt latte. So isa daw to sa bestseller nila aside dun sa Spanish latte nila. Tapos umorder din tayo ng muffin. This is a vegetable muffin. May itsura nyo. Ano siyang mushroom? 75 pesos yata to. So 275 itong meal natin. And ito yung view natin. Yung the mountains. Dun yung side na merong tawag ito, merong rice terraces. Pwede rin outdoor para mas malamig. Pero dito na lang tayo. Okay, let's taste this. Wow. Okay, minix up ko na siya. Parang nakukulangan ako sa salt. Kasi nga sea salt dapat siya medyo maalat-alat. Mas gusto ko pa rin yung natikman ko sa Vietnam. Pero pwede na. Pwede na siya. Hindi siya ganun ka-special. Pero tikman natin itong muffin. Opo, sige po. Balikan po namin kayo, sir. Saan masarap? Nakakabusog siya kawanda. Okay. Malaki siya. Sarap. Naniniwala talaga ako na if you do good things will come back to you. If hindi mo man gets ngayon kung ano yung nangyayari, maniwala ka na everything happens for a reason. Hindi mo man alam kung saan ka patungo, pero let things happen. Hindi mo rin masasabi kung saan ka dadalhin, pero it will all work out. So, paniwala ka lang and gumawa ng mabuti. Grabe. Medyo nakakasenti lang dito. Tingnan nyo naman ito. May spot dito sa labas. And here's our view kasi. Oh. Ganda. Thank you Lord for your creation. Grabe. Sobrang ganda. And I'm hoping na one day marating nyo rin itong lugar na to. And also, ang gusto ko lang ipag-pray is sana alagaan din natin as mga tao na alam mo yun, nandito sa nakatira sa mundo. Kasi para makita pa ng next generation and ma-experience pa nila tong, alam mo yun, nature na to. Hi Ka-Wonder, update lang. So doon na rin ako nag-lunch sa Gaia Cafe and nag-work na rin tayo. Actually nandito pa siya nakikita ko pa siya. Yun siya, yun. Tapos nag-drive lang ako pababa dito. Ito yung hindi papunta sa hindi to papunta sa town kasi napa-stop over ako. Tignan niyo naman to. Tignan niyo naman to. Grabe, sobrang ganda ng Sagada. Kung nakikita niyo to at ganito yung gusto nyong puntahan, Sagada is for you. Grabe, sobrang ganda. Ito Ka-Wonder yung way papunta sa Sumaging Cave. Yung Sumaging Cave, yun yung pinaka malalim na cave daw sa Pilipinas or sa Cordillera. Hindi ko sure kung tama yung nabasa ko. Pero yun nga, grabe. On the way here is ito yung makikita nyo. Ito yung maganda kapag nag-rent talaga kayo ng motor. Kasi kung may makita kayong spot na ganito, makakatigil kayo. Compared mo kapag nag-joiners kayo, ganyan, hindi kayo makakatigil ng basta-basta sa mga view na katulad nito. Kasi syempre may mga kasama kayo, mag-a-adjust, may oras yung pupuntahan nyo. Kaya ayan, ito yung pros naman or advantage kapag DIY at magmomotor po kayo or may sarili kayong sasakyan pag pupunta kayo dito sa Sagada.
In fairness ka Wonder, yung mga highway, pati nga yung mga pabarangay nila dito, is okay naman yung daan nila. So, kayang-kayang magmotor. So, pa-town proper na to ka Wonder. Ayan. Tapos, may nakita akong spot dito na ang ganda. May mga rock formations, tapos may mga, yan, may mga pine trees, mga puno. Paliparan natin ng drone. Hi ka-Wonder! So, bumalik tayo ng hotel. Dito tayo nakastay. Ayun ang Misty Lodge and Cafe. Kailangan ko kasing i-upload. May i-upload ako. Pero, mabilis kasi internet dito. Kaya dito ako bumalik. Tapos, umorder ako ng yogurt. So, this is 200 pesos. Homemade yogurt. So, nabasa ko sa review is masarap daw yung yogurt nila dito. Kaya titikman natin. Uy, grabe. Ang sarap ng yogurt nila. The best. Ganyan yung consistency nyo. Parang medyo sticky siya. Parang milky din siya. Ang sarap nung milk nila. Ang sarap. Ang sarap. Medyo matamis lang. Pero, di ba usually, yung yogurt maasim. Pero ito in-adjust nila yung asim niya. Sarap. I wonder, guess, sinong nandito? Feeling ko first time mo sa vlog. Oo, first time ko. First time mo sa vlog. So, high school classmate ko yan. Tapos, boardmate ko pa. Tapos, pamangkin ba ang tawag? Parang, oo. Ayan. Magkambasa magkamag-anak na. Yan, ilang years na yung friendship namin. Tapos, yung hobby niya si Ton. Hello. Wonder Yan, first time niyang lumabas sa vlog. Ayan. Grabe kayo, napaka-sponty. Galing sila ng Baguio. Oo. Tapos sabi, tumawag kanina, nasaan ka ganun, Sagada, sabi ko. Tapos sabi nila, sige, sunod kami. Eh di wow. Kasi nandito na eh. Tuloy-tuloy na. Yeah, tapos nandito na sila. Kausa naman ang biyahe nyo. Grabe. Ang hirap. Ang hirap pumunta dito, no? Nakakatakot, oo. Lalo pag private. Feeling ko kasi naka-bus kasi, kaya hindi ko nakikita yung daan. I wonder, it's dinner time, actually early dinner. So, andito tayo sa Pinikpikan House. Malapit to sa town proper. So, ito siya. So, ito yung Pinikpikan ka Wonder. It's a chicken. Ay, bakit ganun? May beef din siya. Yan, sabaw. Based sa research ko, bali, igorot or parang cordilleran dish daw siya. Kaya siya pinikpikan kasi yung pinikpik daw na term is parang ini-smash yung chicken para lumabas yung flavor niya. So, ganyan yung itsura niya. This one naman is itag. So, this is mix of ham, bacon with vegetables. Kung mapapansin nyo, parang thin slice siya. Tapos, ang process ng cooking niya is ini-smoke siya. Meaning parang yung tinapa, parang ganun. And rice. So, ang presyo nito is 300 and this one is 300. So, kain na tayo. Uy, in fairness, ang sarap nung itag. Yung pinikpikan, masarap din siya pero medyo nakulangan lang ako sa parang siguro luya. Tapos, naubos talaga namin yung itag. So, total bill is 620. Alam nyo ba, yung pinikpikan tsaka itag, parang hinahanda siya kapag may gathering or pag may, ayun nga, may kailangan silang i-celebrate. So, ito yung pangalan niya, ka-Wonder. Pinikpikan House. Try niya yan dito. Sa may papuntang town lang din to. I wonder, next stop is dito sa may Sagada Cellar. Medyo malayo siya dun sa town. Siguro mga 1.5 kilometers. Tapos paakyat talaga siya. Pag nag-tuk-tuk kayo, 200 pesos ang pamasahe sa isang ride. Tapos sinasuggest nila na tawagan na lang sila or picture mo yung number nila. Kasi usually wala daw pababa na ng town dito. Which is, yung 200 parang okay na din kasi paakyat talaga siya yung nadaanan. Tapos nasa gitna siya ng mga pine trees dito sa Sagada. Ito siya. So perfect pumunta dito ka-Wonder ng sunset or gabi. So it's a chill spot na kung saan pwede kayong kumain or pwede rin kayong mag-inom-inom. And may mga seats sila dito. And more seats doon. And dyan kayo o-order. Tapos yan yung bonfire area nila. Later siguro magpapa-usok sila dyan. So doon tayo nakaspot. Ayan, ganyan lang itsura niya. And mapapansin nyo, napapalibutan siya ng
Ayun, oh. Ng mga pine trees. And so ito yung menu nila ka-wonder, mga beer, guava ale, mango ale, nasa 150. Tapos yan yung kung ilan yung alcohol niya. Tapos may food din sila dito. Must try daw yung German sausage nila. Ayan, nandito yung order natin. This is dark ale. Magkano to? 150. Tapos yan yung mango. Bali yan lang yung beer na, draft beer na available nila. Pero yung bestseller nila, guava yata eh. Oh, tapos ito yung German sausage nila. This is 150 or 70. Ayan. Tapos ito yung view natin. Dumami na yung tao. Ayun, oh. Medyo lumulubog na rin yung araw. Ganda. Grabe, ang laki ng aso nila. Ayun, oh. Pakita ko sa inyo. Ang lalaki ng aso dito sa Sagada. Ayun, oh. Oh, di ba? Na parang mag-transform siya as a wolf. Okay, ka-wonder, taste test tayo nung dark ale. Cheers po. Ang lasa. Ang lasa niya, medyo mapait siya. Mapayat? Mm. Ito, tingnan mo yung akin. Ang sayo nga. Masarap. This is mango. Alam ko yan ang bestseller pala. Nga masarap, pero medyo fruity-fruity lang. Mas trip ko to. Ay, totoo? Mapait-pait eh. Shit ako eh. Wow. Siyempre, magbe-beer ka na nga lang dapat mapait, di ba? Bagay. Yung sausage mo, tikman mo na. Tikman natin naman ang sausage. This is German sausage. Nakatikim na ba ako ng German sausage? Ay, hindi pa. First time ko to. Hungarian sausage. Ang na-try ko nung nag-Germany. Ang na-try ko ay German beer. Pero tong German sausage hindi. Ang natatry ko pa lang yung dun sa Angel's Burger na Hungarian. Grabe. Di ba? Hungarian sausage yun. Totoo nga naman. Nauna na yung lamok. Pero masarap siya. At iwa-iwain ko na lang para matikman nyo din. Pero masarap. May cheese? Ano? Bakit butas yung gitna? Hindi ko sure. Hindi, parang ano lang. May tubig lang. Yun, masarap naman. Masarap din to. Okay naman siya. Kahit walang ketchup o ano? Masarap? Okay naman. Medyo ano lang, yung nag-a-assist, medyo masungit lang siya. Baka baka may mens siya or or baka pagod na siya. Or kailangan niya ng kayakap. Malamig daw kasi. Oo. Yun lang. Pero sana ma-improve nila yun, di ba? Para okay yung magiging service nila. Pero yung beer, masarap na talaga yung beer. In fairness naman. Tsaka tingnan natin kung anong pakulupan nila. Oo, Ay, hindi. may aso, yan ang aso. Baka Hawakan. hindi ko alam. Baka kasi pinapakain nila. Yan, naka-wonder, nagpa-bonfire na sila. So, nag-start siya ata mga 6:30 kanina. So, maganda rin umupo doon, pero medyo mangangamoy lang kayo. Tawag dito, mangangamoy usok, pero maganda rin. Medyo lumalamig na rin yung weather and dumadami na rin yung tao. So, may pailaw na rin sila. Ayan, ganito na yung vibe dito. Ayun na siya. Lasing na po siya. Wow. So, enjoy na lang namin yung gabi and update na lang ako tomorrow, ka-wonder. Bye! Good morning, mga ka-wonder. So, time check tayo. It's 4:54. Ayan, so in the morning ha. Dahil pumunta tayo sa isang sunrise cafe dito sa Sagada. Mga 5 minutes drive siya dito. Yun din yung reason kung ba't din ako kumuha ng motor kasi gusto kong makita yung sunrise. Paglalakarin nyo, mga 30 minutes away siya dito sa Misty Lodge. So, let's go! Okay, ka-wonder. Yun na yung cafe. Ang pangalan niya is Isang Cafe. Nag-open sila ng 5 AM pero ngayon,
hindi pa sila open. Dami na naghihintay doon. Na may parking lot sila pero parang 4 slots lang sa cars and may parking lot sa motor. So naghihintay din na mag-open yung cafe. So since hindi pa open, bumaba muna ako dito sa highway to Cavondera, kaya doble ingat, may mga bus na dumadaan and here's the view. Look at that. Wow. Thank you, Lord. Ang ganda ng view. Wow. Wow. Grabe. Wow. OMG! So kakita nyo, sobrang ganda! Oh my God! Sobrang sulit yung gising ko ng 4:30. Grabe oh! The sunset here in Sagada. Ang ganda. And sea of clouds talaga siya. Grabe. Thank you, Lord. And open na rin yung sinasabi kong restaurant, Bros Inasal, Sagada Mountain Province. Ganda kasi dito, ka-wonder. Kasi ito yung magiging view nyo. There you go. Ganda. Sea of clouds talaga dito. Wow. So ito yung food menu nila dito, ka-wonder. Ayan, may dessert, drinks, Arabica 70. In fairness, mura lang din. Tapos ito naman yung snacks. Tapos rice meal. So mga best sellers nila ata dito is yung inasal pero pang lunch at dinner pa yata yun. So ito yung mga pagkain nila dito pag pupunta kayo ng Sunrise. And ito yung view sa kanilang balcony. Grabe, sea of clouds. Grabe, ganda. Hanap na lang kayo ng okay na spot sa inyo dito. So ito yung food natin, ka-wonder. Meron tayong pawn cake with fruits. This is 165, 69 pala, 169. Tapos ito yung corned beef, tsaka order din tayo ng itag ba yan? Yan yung itag? Itag sandwich. Ay, nasa 200 plus naman yun. And ito yung view na natin. Medyo sabog na yung ka-wonder. Pero may sea of clouds pa rin. Yan, kain na tayo.